Hello mga ka-antrep, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So mag-ingat po tayo mga ka-antrep, may bagyo, yung iba mga nasalanta ng baha. Ayan, mag-ingat po tayo dahil may paparating po yata ulit na bagyo. At pagpasensyahan nyo na po, hindi po ako nakapag-vlog ng mga nakaraang araw kasi medyo busy din po at medyo maulan. Ang hina po ng signal dito sa amin. Nawawalan din kami ng PLDT, ng connection sa wifi at sa network mismo. Nagda-down po naman nakaraang araw nung kasagsagan ng lakas ng hangin at saka ng ulan. So ngayon mga ka-antrep, may i-share po ako sa inyo, lalong-lalo na doon sa mga may hilig po mag-order sa Shopee or online, TikTok man yan, or sa Lazada or kahit na saang online po. Ang mahirap kasi nito, sa totoo lang mga ka-antrep, kapag medyo sumasablay is yung may mga online shop na wala naman talagang totoong mga store or physical store. So nagga-grab lang sila ng mga pictures, nakikigaya doon sa mga post ng may mga legit shop mismo, yung may mga physical shop ba, may mga physical store talaga, or doon sa mga importer or mga dealer na may shop online. So nagagrab sila doon. Minsan nagkakaroon ng mali or misencode, mistype doon sa kanilang mga description. Halimbawa po, kagaya kanina, may pumunta dito at nakikiusap nga siya na kung pwedeng papalitan. Kasi po, umorder daw siya sa Shopee ng pang Badja City 125 na oil pump. Pero, ang hindi naman kasya. Kasi nga po, yung pinadala sa kanya ay pang Badja City 100. Magkaiba po yun. Maliit po yung pang Badja City 125. Ngayon, kailangan niya na daw kasi nga matagal niyang hinintay yung sa medyo malayo po kasi dito sa amin, sa probinsya, sa Palawan. So medyo matagal niyang hinintay. Kaya kailangan niya na, nakikiusap siya sa akin kung pwede niyang ipagpalit ba, iswap. Magdagdag lang daw siya kung may kailangan idagdag kasi mahirapan siyang mag-process pa ng pa-return at refund. So naranasan ko na rin po yan mga ka-antrep, yung mag-process sana ng return refund. Mag-aantay ka, ewan ko kung sa case ko lang nangyari, na almost 3 months para ma-process yun. So hanggang ngayon wala namang nangyari, nakalimutan na sigurong ibalikan ako nung sales agent. So yung pinapa-request ko ng refund is yung mga damit, yun siya na hindi yun yung order ko. Sobra ka 10 times large yung mga pinadala, hindi naman yun yung order ko. So wala pong nangyari doon. Tapos ang kailangan niya na po kasi nga matagal niya nang hinintay, halos more than 1 week. Mga siguro 8 to 9 days usually dumadating sa amin. So pag may mga bagyo ganyan, minsan nagkakaroon talaga ng delay. So late nang dumating kaysa expected niya. Tapos kailangan niya na, kaya nakikiusap siya dito na kung pwede niyang iswap. Kaya lang po mga ka-antrep, ganito po yun. Hindi po, usually, yung mga shop owners po, hindi po magtotolerate ng ganyan. Kasi, yan po yung risk ninyo na dapat i-take kapag sa online po kayo umorder. So, sabihin nyo kasi ng mas mura, matagal naman. 'Di ba? Mas mura, hindi ka naman sigurado. 'Di ba? Mas mura, pero wala kang kasiguraduhan doon kung tama ba. Kung tama ang pinadala sa'yo at okay. Pero paano kung hindi? Dahil hindi naman talaga maiwasan dyan na may mga, halimbawa scam, may mga mali yung pinapadala, kulang. Minsan hindi sinasadya ng mga shop or ng mga seller. Minsan syempre tao lang din nagkakamali doon sa pag-encode ng order, sa pag-release, sa pag-pack. Minsan ganun yung mga, yung mga reasons ng mga mali yung item, wrong items na napapadala. So, risk po yun ng mga buyer na i-take sa galing doon sa online shop. Yun yung risk ninyo. Ang advantage naman po ng may physical store sa inyong mga lugar, sabihin na natin na medyo mahal siya. Medyo mahal po talaga yung may physical store compare sa mga online store dahil po ang may physical store po, nandyan naka-stock yung aming products. Yung mga may online shop po, alam nyo po ba, hindi lahat ng may online shop ay may physical store. Yun nga po nabanggit ko kanina, nakikigrab lang yan sila, i-screenshot, isi-save yung pictures, gagawa ng online shop, at yun ay i-post nila doon sa mga shop nila online. Ang minsan lang, mayroong mga mali-mali doon sa description nila, at pag doon kayo naka-order, yun ang mahirap na. So, mura talaga yan sa kanila kasi yung mga nag-online shop, lalong-lalo na yung mga walang
physical store talaga na nakikigrab lang or nakikikuha lang doon sa pinag-o-orderan nila, kahit magkano lang yan ang ipatong nila kasi wala silang mga bayarin, wala silang pwestong nirerentahan, wala silang mga tao na pinapasweldohan, hindi na i-stock sa kanilang shop yung store kasi sa kanila kukunin halimbawa sa supplier nila pag may order and then kinabukasan ipapack nila, ipapadala hanggang 3 days yan siya So yun po yung inyong isi-shoulder na risk doon. So sa may physical store po, kagaya halimbawa sa inyong lugar, pupunta kayo sa shop, magdiferensya siya ng presyo. Yes, diferensya po talaga yan ng presyo, pero sigurado ka. Makikita mo, nahahawakan mo yung item, makikita mo kung tama ba ito ba yung binibili ko. So kung may pagkakataon pa na medyo hindi ka siya mali, pwede mong papalitan, not unless hindi nasira yung yung item, or kung hindi mo masira ang complete packaging niya, halimbawa yung mga naka-box. Dito kasi sa amin, maliban sa mga ilang items na hindi ako nagpapa-return replace at saka nagpapa-change item, ay nagpapalit ako ng item kahit pa yan na nabuksan na, kahit pa yan ay nasira na yung nasira na yung packaging niya, as long as na yung item yung item mismo ay intact, maganda, at saka yung buo, hindi sira. So yun po yung kagandahan kapag doon kayo bumili mismo, pwede ka pang magpapalit, makita mo yung item, sigurado ka. Wala pong shop, hindi ko sigurado kung meron hindi namin tinutolerate po yung isa-swap ninyo, makikiusap kayo, magdadagdag lang, lalo na yan, tulad yan, kakailanganin mo na mas napagastos pa siya kasi hindi ko tatanggapin na isuswap niya kahit na magdagdag na lang siya kung mas mura. Kasi kung halimbawa mas mataas dito sa amin, syempre dadagdagan niya kahit same item. So hindi pa rin ako pumayag kahit na magdagdag siya kasi nga we don't tolerate such a bang tawag doon? Parang napaka naman nun, parang pangit ng dating sa amin. Para bang ikaw nagsaing, iba ang kumain. Ganun yung mga datingan niya. So, take niya yun ng risk, doon niya papalitan. Ngayon kung kailangan mo na, tulad ganyan, kailangan niya na, mas napagastos siya. Hindi lang din yan ang nangyari, kahapon din. Throttle cable ng Badja City 125 yung kanyang order. Ang napadala sa kanya, Badja City 100. Dala-dala niya dito. Nakikiusap kung pwede bang iswap din, papalitan. Palagi yan, mga clutch line, yung mga ganun. But I answered always no, kasi nga hindi ko po tinutolerate yung mga ganun, kasi ganun yung risk ninyo talaga. Mas mura, pero matagal, mas mura pero hindi ka sigurado. Mas mataas dito sa may mga physical shop pero sigurado ka, kasi makikita mo nga yung item at mahahawakan. So kayo na lang po ang bahalang magtimbang. What if yung piyesa kailangan nyo na sa motor nyo, tapos wala. Kung dumating man, naghintay ka na ng 1 week or more than 1 week, tapos kung dumating sablay pala, diba, bibili ka ulit. So dalawa ng gastos mo. Akala mo ba ma-process yun agad-agad doon sa Shopee na makapag-refund ka? Kailangan mo pong maghintay, ipinoproseso po yun, lalo na kung sa mga kumpanya. Pero kung kagaya halimbawa sa mga direct owner lang na ganito, na hindi company, na kumbaga sole lang, sariling lang ng pwede kanyang i-refund, send agad sa GCash mo. Pero may proseso kapag pagdating sa Shopee, sa TikTok, ganyan, Lazada, may mga prosesong pinagdadaanan. Kaya pagpasensyahan nyo na po kung hindi po kayo na pagbibigyan ng mga shop owners yung mga swap-swap na pakiusap po ninyo, dahil yun po yung risk ninyo talaga. So mas maganda po, mas sigurado, pumunta po kayo sa shop, doon na lang kayo bumili. Kasi ano man lang yan magdiferensya kung hindi naman libo-libo or hindi naman kalakihan, diba? Hindi mo na kailangang maghintay. Plus, sigurado ka talaga. Maswerte ka at congratulations sa iyo kung tama at maganda naman yung pinadala. Okay yun. So, sorry na lang din so mga mali or iba yung mga napadala at hindi nila nagamit at mas nagastusan pa sila kasi bibili sila ng bago at mahirapan pa silang ibenta yun sa iba kung sino mga ngailangan. Ang tendency nun, ibabagsak presyo niya pa para lang makabawi siya or ma-dispose niya yun at hindi naman nakatambay lang na parang tinapon niya lang ang pera. Diba? So yun lang mga ka-antrip, thank you so much. At sa mga hindi pa nakapag-follow dito, nakapag-subscribe dito sa ating channel, paki-pindot na lang po ang subscribe button at huwag nyo na rin pong kalimutan ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod nating upload na video at paki-follow please ang aming Facebook page na Ras Moto. Yun po ay Ras Motorcycle and Repair Shop. Bye!